Yo, yo, yo! It's me again, nagbabalik, no? So, matagal tayong nawala na hindi tayo nakapag-record dahil na-busy tayo, no? So, sa video na to, no, ituturo ko lang sa inyo kung paano daw bibili ng ah, diamond sa ibang tao. So, tara, simulan na natin yan. Time to play the game! So, unang-una, kailangan mo malaman na bago ka makabili ng item sa ibang tao, kailangan level 55 ka. Kasi, hindi mo ma-access yung personal trade dun sa trading post kung hindi ka level 55. So, kung hindi ka pa level 55, magpa-level 55 ka muna. Then, kapag level 55 ka na, pwede ka nang mag-post dito sa mga uh, maghanap-hanap ka na dito sa chat ng mga nagbebenta. So, pag nakakita ka dyan, meron dalawang klaseng nagbebenta ng diamonds. Yung isa, yung may tax. Yung isa is tax-free. So, kapag sinabing tax-free, ibig sabihin, yun nga, walang kaltas. So, kung bumili ka ng 1,000 diamonds, 1,000 yung marireceive mo. Pero kung yung hindi niya sinabing tax-free, meron kasing 10% fee dun sa pagte-trade sa personal trade. Even sa trading post kapag nagbenta ka, like, for example, ito na, benta ko ng 49 yung ring, yung bracelet na yan. 49 ko siya binenta, naging 45. Kasi meron siyang tax na 10%. So, natanggal yung 10% dun sa, settlement amount. So, ganun din sa personal trade no, dito. Ito yung personal trade na sinasabi ko sa'yo, no, wherein, kapag bibili ka, kung ikaw yung buyer, no, so, ikaw yung magbibigay ng item na ite-trade doon sa nagbebenta. Like for example, ito, kahit anong item, no? So, kasi bibilin lang naman yan sa presyo ng diamonds na kailangan mo. Like for example, kung tax free, isasell mo lang to ng isasell mo to ng, kung tax free, isasell mo to ng 1,110. Kasi pag kinaltas mo dun yung 10%, ang marireceive mo 999. So, yun, mahirap isakto kasi yung 1,000. So, okay na yun. 1 diamonds lang naman yung magkukulang sa'yo. So, dito, kung sino yung nagbebenta, hanapin mo. Like, for example, sa friend na lang, maghanap na lang tayo rito. No? Testing lang naman. No? Kunyari, ito si Gonzo. I-request ka sa kanya ng 1,100 na diamonds. Ay, hindi. 1,100. 1,110. Kasi pag pinag 10% yan, magiging minus 111 So, magiging 999. So, ganyan lang. I-request mo lang yung sale na ganyan. Tapos, put up sale. Yan. So, pag binili niya yan, ayun no, makita nyo. Pag in-accept niya yung trade, ang marireceive mo, 999. So, kung may tax naman, wala siyang sinabing tax free, i-sell mo lang siya ng saktong 1,000. Okay. Ulitin natin, no? Sa kanya natin uli i-trade. Tapos 1,000. Nalagay lang natin 1,000. Pero hindi 1,000 yung marireceive mo rito dahil may tax nga yung fee na 10%. Kita nyo, di ba? Nabawasan ng 100.
Kasi natanggal yung 10% ng 1,000, which is 100 diamonds. So, ganun lang, no? Pag tinignan niya yung personal trade niya, makikita niya sa kanya, accept. Pag in-accept niya yun, mababawa sa kanya yung diamonds. Tapos, mapupunta na sa'yo itong, diamonds na to. Pero, kadalasan, sa mga ganitong trade, hindi sila pumapayag ng hindi ka magsisend muna ng money bago ka bago nila bago nila i-accept yung trade. Kasi syempre, iwas scam din. So, lakasan lang din ng loob kung may tiwala ka dun sa taong yon, mauna kang mag-send ng pera mo. Pero kung recommended ko sa iyo kung maggaganito ka, doon ka bumili sa mga legit na seller. Maghanap ka ng mga nasa mga matataas na guild na nagbebenta ng ganyan, no? So, most likely hindi ka iskamin ng mga ganun, no? Kasi nasa mga higher guild, yung mga malalakas na guild, hindi yan ang i-scam. Pero kung hindi mo kilala yung tao na bibili mo, ay ingat-ingat lang. So, ganun lang, no? So, ganun lang yung pagte-trade ng pagbabay ng diamonds sa ibang tao. So, sana nakatulong tong video na to. At yun, maraming salamat. Bye-bye. Peace.